In the book of Matthew, of course. Matthew chapter 24, beginning from verse 1. Matthew 24, verse 1, up to verse 8. The most well-known teaching about the end time ng ating Panginoon. Matthew chapter 24, from verse 1 up to verse 8. Babasahin ko po siya sa NLT translation. As Jesus was leaving the temple grounds, his disciples pointed out to him the various temple buildings. But he responded, "Do you see all these buildings? I tell you the truth, they will completely demolish. Not one stone will be left on top of another." Later, Jesus sat on the Mount of Olives, and his disciples came to him privately and said, "Tell us, when will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world?" Jesus told them, "Don't let anyone mislead you, for many will come in my name claiming I am the Messiah. They will deceive many, and you will hear wars and threats of wars, but don't panic." Okay, sabihin niyo sa katabi niyo, "But don't panic." Ayan, dapat hindi po tayo talaga nagpapanik. Amen. But don't panic. Yes, these things must take place, but the end will follow immediately. Verse 7, nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. But all this is only the first of the birth pains, with more to come. Yun ang matinding pahabol ng Panginoon. The word, with more to come. Yun ang nakakalungkot. Okay, no? Okay, and then next is Mark chapter 13, verse 8. Mark 13:8, the same context din po, no? Mark chapter 13, verse 8. Nations will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in many parts of the world, as well as famines, but this is only the first of the birth pains, again, with more to come. And Hebrews chapter 12, last po ito. When God spoke from Mount Sinai, His voice shook the earth. But now He makes another promise. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. This means that all creation, take note, this means that all creation will be shaken and removed, so that only unshakable things will remain. Since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. Okay, makakaupo na po tayo. Sumaatin po ang pagpapala at ang kalakasan po ng ating Panginoon. So,
Magandang araw po sa bawat isa and of course sa ating pong mga taga-subaybay at masugid po na nakapalo po sa ating pong channel at patuloy na nagbibigay po sa atin ng encouragement ang bawat isa sa atin. And for today, no, kailangan na maintindihan natin at maunawaan, okay lang na magkaroon ng lindol na isa, dalawa, pero yung tayo po this kind of earthquake that the Philippines has been experiencing is very unprecedented. So to me, na hindi po ito nangyari sa kasaysayan. This is the first time ever na nangyari po sa bansa po natin. And I want you to imagine at this moment, sa ating pong lahat na naririto, no? The earth beneath our feet, no? Which is, alam po natin, it has the solid foundation. Alam natin, matibay po ito. Alam natin na ito parang malakas, matatag. Yan ang iniisip po natin. And what we are now seeing is the earth is trembling. Everybody say the word trembling. So, makikita po natin that the pillars of the planet are shifting. The pillars of the planet are shifting. Now, which is yung ating pong tinutungtungan na iniisip natin na ito po ay parang matibay o malakas, matatag po ito. Pero iba po ang nangyayari, ito po ay nayayanig. And because of this, aminin po natin, marami po ang nag-aalala, maraming nagwo-worry, and of course, marami rin dahil sa pagyanig na ito, sila mismo nayayanig rin. Wala po yatang hindi nayayanig sa mga pangyayari po na because we don't know when will be the next earthquake will hit. When and where. Tama? So, the question about when is nakakatakot na. But also the question, what will be or where will it be? No? The next earthquake na tatama po sa atin. And because of this, we all know that the expert had been predicting that there is what they call the big one na tinatawag. No? So they call it the big one. It is because never before na nangyari pa po ito. Pero kung ako po ang tatanungin po ninyo, prophetically speaking, the big one will not happen. Yung talagang pinaka-big sa entire po, it will happen during the Great Tribulation. And we are not yet there sa tinatawag po na yun. Pero, of course, may big one po na darating. Yung tinatawag po na big one po na yan, una pa lang na it could be 8 point something po na magnitude, no? Na ang ibibigay o ililikha po nitong bagay po na ito. Now, in the last days, the earth itself becomes a witness and a prophet. Yan po yan. The Creator uses the creation to declare His message. Yan ang hindi po natin po maitatanggi. Mark chapter 13 verse 8, as we have read earlier, nations will go to war against nation and kingdom against kingdom. And there will be earthquakes in many parts of the world, as well as famines. But this is only the first of the birth pains, with more to come. Amen. Say it once again, with more to come. Okay, hindi po natin ito pinananakot. Kagaya ng iba, there are some pastors na nagsasabi, pagka ang topic nga, yung end time daw, tinatakot. Iba po yung nananakot po sa nag-i-inform. Reality po ito. Biblical prophecy na sinabi. Ang pananakot po ay ang gagamitin po ito at pagkatapos wala nang hope na maibibigay. Yun ang pananakot. Pero ito po, the prophecy itself gives us hope. Amen. Okay. So, from the mouth of Jesus Christ Himself, earthquakes, not just wars or famine, are part of the prophetic landscape of the last days. Kung makikita nyo, sabay-sabay po ito Nagkakaroon ng gera sa iba't ibang lugar, lalo na sa Middle East, sa Israel, of which talagang Israel po, hindi na po natahimik yan ever since na ma-declare po siya na state po. Year after year, laging may gera po sa Israel. So, normal na po yan. But in other parts of the world, magulo po Nation against nation, kingdom against kingdom. Nakita nyo sa Asia lang,
ilang mga revolusyon ang nangyayari po, di po ba? At dito sa bansa po natin, hindi natin alam kung kailan po mangyayari. Yung big one din po na revolution. Yun din po ang mabigat na na dapat na mapaghandaan Naintindihan po ba natin? Okay, so as I have mentioned, recently in our country, in a span of less than 1 month, to be specific, 2 weeks, no? In 2 weeks lang, kagabi, nung matapos ko po yung notes po na to, ina-update ko po, biro po ninyo, siguro 3 beses po ako nag-update dito po sa lindol po na to. The first is 4 lang ang sumunod na sundan, naging 5, naging 6, naging 7, and then, pati pagising ko kanina, madaling araw, wala na po, nadagdagan na naman. I think the Davao alone itself, they've been heated by this earthquake more than 2 times or 3 or 4 times na kasi kaninang madaling araw umano na naman po, 4 na po sila. Imagine po ninyo palipat-lipat sa Zambales, no? Ayan, nakita po ninyo, no? Meron sa Cebu ng September 30, 6.9, sa La Union and Baguio, October 9, 4.8, Davao Oriental, no? Dito po sa yung Doblet earthquake po nila na nangyari po, no? Isipin po ninyo, napakabigat po nito. Isabela, no? 12:54 a.m. nung October 11. Kahapon po ito, no madaling araw, 4.2. Pagkatapos, Zambales po, hapon, 5:32 p.m., 5.0. Pagkatapos, kanina na namang madaling araw, bumalik na naman po dito po sa Davao, no? So, the Philippines is under a shaking kung titignan po natin. Well, kung tutuusin po, totoo kasi one thing po na talagang mabigat, didiretsuhin ko po kayo before I proceed to the very heart of this message. Totoo po kasi, ang Pilipinas po, although we claim na tayo po the only Christian nation in Asia, pero wala po itong katotohanan Mabigat po ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan po natin. Totoo po yun. Mabigat ang pagsamba. Aminin po natin, napakarami po. Majority ng mga Pilipino po sumasamba pa rin sa Diyos-Diyosan. In fact, kahit po sa mga churches, na mga born-again Christian churches, may mga umaatin sa mga born-again Christian churches po, may Diyos-Diyosan pa rin po sila Hindi po nila naisusuko. Yung iba nga, may nagsabi nga sa akin, itinabi lang daw po nila, itinago Pero kung tutuusin, dapat binasag yun. Diretso po. Kung hindi nyo kayang basagin po, dalhin nyo po doon sa church po ninyo na inyong inaatinan at pagkatapos po, talagang doon po. Kasi, sorry po, no, bagamat na ito'y katotohanan, mabigat po pagkakatotohanan Mabigat. Kaya po yan, ang Diyos po ayaw po. Number 1 po yan, you shall have no other gods before me. Yan ang sabi pong ganun. So kaya makikita ninyo, ayan, nililindol po, no? One of the major reason kaya po nalilindol po ng sobra ang bansa po natin, it is because of idolatry. Totoo po yan. And also witchcraft. Amen. Marami pa rin po sa atin po talaga. Biro nyo, modern day times na, pero marami pa rin nagpa-practice ng witchcraft. In fact, yung mga mangkukulam ngayon, nag-o-online na rin po sila ginamit na rin po nila Amen. Okay. So, what we can see now is this is not merely a geology, it's prophecy. It's not just a tectonic shift, it's a theological signal. God is speaking through the shaking. Every time na may pagyanig, every time na may lindol, every time na may magaganap po na ganyang klase pong bagay, tandaan ninyo, unang-una sa lahat, ang Diyos ay meron pong message. Every time that there is a shaking na nangyayari po, may mensahe po ang ating Panginoon. And we should not miss the message of God. Napakahalaga po yan. Now the question is the earth reaching a tipping point? Ito po bang nangyayari po na ito? Dumarating na po ba ang mundo po natin sa tinatawag na tipping point? And what is God saying in the midst of these tremors? Ano sinasabi po ng ating Panginoon? And listen to this, Christians. Lahat ng Christians magsabing amen. How should the church respond
when the ground moves. Paano daw tayo tutugon? Every time na merong tremors, every time na merong trembling or lindol, bilang mananampalataya, bilang Church of God, ano ang dapat ginagawa natin? And this is why this message has been created. This message is being given to us by our Lord through the power of His Word para maintindihan natin. Ano ibig sabihin pag may lindol? Hindi tayo para takutin. Tandaan nyo yan. May lindol, pagyanig na nangyayari, hindi po para tayo parusahan agad. Hindi yon. Dapat maintindihan natin, Lord, merong lindol na nangyayari, nagaganap. Ano mensahe mo? At sigurado ko, yun din ang tanong ng marami sa inyo, lalo sa ating pong bansa. Ano ang dahilan? Ano ang rason? Bakit nangyayari po yung pagyanig po na ito sa ating pong bansa? At yan ay marami pa po. Tandaan ninyo, sinabi ng Lord, with more to come. With more to come. Hindi lang po isa ang papakita ninyo nga, in less than 2 weeks, 7 or 8 earthquakes ang dinanas ng ating pong mahal na Pilipinas. Why are they happening? Bakit nangyayari at nagaganap to? And Christians, tayo ang unang kinakausap ng Lord. How should the church, how should a Christian respond when the ground moves? Pero tila baga, hindi pa rin kumilos ang maraming mananampalataya sa kabila ng pagyanig. Number 1 reason, ibibigay ko po sa inyo, is a shake of awareness. A shake of awareness. Wake up, church! A shake of awareness. Wake up, church! Sabihin nyo nga sa katabi nyo, wake up, church. Sa kaliwa, sa kanan. Sige, sabihan nyo, gisingin nyo, tulog yan eh. Wake up, church! Wake up! Amen! Wake up, church! Matthew 24, verse 7 to 8, nations will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. But this is only the first of the birth pains, with more to come. Luke chapter 21, verse 11, there will be great earthquakes, and there will be famines and plagues in many lands. And there will be terrifying things, and great miraculous signs from heaven. Lihis lang ako ng konti. I don't know if you've been very much aware na nangyayaring balita, but I don't buy it, no? Although may mga, they were in authority. They are in authority, I mean, para magsalita because they see themselves as expert, no? Ang isa po sa sinasabi po at ina-anticipate po, this coming November, di po ba, that there will be an alien invasion na ina-anticipate po. Meron raw pong nakita po ang mga expert po na papunta po sa Earth na kasing laki, 3 spacecraft po na kasing laki po ng Manhattan, New York. Malaki po yun. Malaki po yun. But when you say that is the size as big as Manhattan na New York. Tapos 3. November po paparating. Nag-aantay na nga rin po ako eh. Gaabang na rin po tayo. Okay. So, kaya doon sa parte niyan, kung may countdown sa Pasko, meron na rin countdown na ginawa po sila doon sa part po na yan. But you know, there are a lot of ministers na tumatawag din po sa akin, ano raw po ang pananaw ko pagdating dyan. Ay, isa lang po sabi ko, basta't wala sa Bible. Wala naman tinuro sa Bible prophecy na magkakaroon muna ng alien invasion bago dumating si Jesus Christ, di po ba? So definitely, tignan natin. So kung mangyari yan, edi wow, makakakita tayo ng alien, di po ba? Yun lang ang pinakaano. But biblically speaking, so prophetically speaking, wala po siya.
So there is no need for us to panic. Now, going back dito po sa unang po na tinatalakay po natin, a shake of awareness, this is a wake-up call para po sa church. Unang-unang ginigising tayo. Tayo ang unang inaalog po niyan. Pero maraming mananampalataya, tulog eh. Maraming mananampalataya, hindi pa rin kumikilos. Maraming mga mananampalataya ay nagtatago pa rin. Maraming mananampalataya, napupuno, napupuspos ng tinatawag po na takot, no? So, the first shake isn't about distraction. Bagamat meron talaga mga damages na mangyayari yan. Pero, it's an awakening call. Ginigising po tayo. Bakit po, no? You know, in the Bible, in the scriptures, here in the Bible, no? Earthquakes in the Bible, kadalasan it often symbolizes, no? As the voice of God calling attention. Lagi po yan. I give you the verses, Psalms 29 verse 8 and Exodus chapter 19 verse 8. Lagi pong ganun eh. Pag ang Diyos talaga tumatawag ng attention, talagang merong earthquake. Kahit sa mga Israelita in the wilderness, ginagawa yan madalas. Numerous times ng ating Panginoon. Amen. But what we can learn from this shaking po na ito, unang-una, shaking exposes false security. Shaking exposes false security. Many Christians, I would like to address the Christians muna. Mga mananampalataya, pati yung lahat ng nanonood po sa atin sa mga oras na ito. Marami po ang nabubuhay under the illusion that the world is stable. Bakit ko sinabi na naniniwala po sila with that illusion? Nakita ninyo, sabi ko nga, papunta kami rito kasi ang daming dumaya sa panahon po natin ngayon. Yung mga tinatawag po na mga success, no, na nagdi-define ng success, na kinakailangan na maging successful ka, may pressure ngayon dahil may mga success story, may mga success coaches, ang daming puro success eh. Tama po ba? Pero the bottom line ng success po na yun, it's always earthly, it's always monetary. Nabe-brainwash mo at ang nakakalungkot, nadadamay pati mananampalataya. Sometimes, pag sila hindi po nakasabay dun sa tinatawag po na sumakses. Lungkot na lungkot sila. Because that's what define for them dun sa tinatawag po na success. Most people in our times, they trust in governments. Ang dami nagtitiwala sa gobyerno. No, wag po tayong umasa po. Bumoto lang tayo. Bumoto lang. Wag po tayong makipag-away. Amen. Amen. Boto lang. Wala tayong maasahan. And that is the very reason why Jesus Christ will come and why Jesus will establish what the Bible calls millennial kingdom. The Messianic kingdom. Bakit mag-i-establish si Jesus Christ dito? All of the governments sa buong mundo, lagi po yung may corruption. Kahit na first world ba yan? E de lalo sa mga third world, like us. Amen. Kaya babalik ang Panginoon. Kaya huwag kayong mananampalataya, makinig kayo. Huwag kayong makipagpatayan dahil sa politiko. Every government, every form of government, tandaan po ninyo, is a seat of Satan. Satan controls them. Satan dwells in them. Kahit sino pa. Kaya kita nyo, kahit sino, merong mababawasan lang maari. Mababawasan lang. Pero hindi ka Kaya nga darating ang Panginoon eh. Naintindihan po ba natin? Tayong umasa sa gobyerno. Huwag tayong umasa sa technologies. Huwag tayong umasa sa ekonomiya. Amen. When the ground shakes, illusion collapse. Kita ninyo, lahat ng tamaan po ng lindol. Walang mayaman. Walang mahirap. Makikita nyo yung mayaman tumatakbong nakatapak. Katulad ng mahirap.
Makikita nyo, yung bahay ng mahirap mawawasak, pati yung bahay po na puro bato, mawawarak. Because God uses tremor to awaken us from the anesthesia of comfort. Yan po yan. Gusto ng Lord, magising po tayo. Every time na magkakaroon nga ng tinatawag na powerful earthquake, pantay lahat ng tao eh. Walang mayaman, walang mahirap. Because the shaking or these tremors na nangyayari po na yan makes all men equal. Patas po tayo. Amen. Because listen to this, everything built on man's foundation must fall. Kapag ang pundasyon po na ginawa po na ay tao lang, tandaan po ninyo, babagsak at babagsak po yan. So that only what's founded on God will stand. Haggai chapter 2 verse 6 and 7. Haggai chapter 2 verse 6 and 7. For this is what the Lord of heaven's army says. In just a little while, I will again shake the heavens and the earth, the oceans and the dry land. Nakita nyo lahat eh. Yayanigin ng Panginoon. Pati dagat. Pag ang dagat dayanig, alam nyo na yan, tsunami. Tidal waves, tsunami. Amen. And the dry land. I will shake all the nations, and the treasures of all nations will be brought to this temple. And I will fill this place with glory, says the Lord of heaven's armies. Going back with Israel. The Israelites nowadays are now very they've been a very they are anticipating, and I mean no, in any time within the next 2 years, sabi nga na maitayo po yung third temple. Kaya kita niyo lahat po ng peace na usapang pangkapayapaan nangyayari, ready na po sila. They are open, no? All of the Jews, no, sa iba't ibang bansa talagang naglolong na sila para sa kanila makapag-worship eh. But the Bible prophecies, maitatayo yun para pumasok po yung Antichrist eh. Yun ang siyang mabigat po ron. Amen. Amen. So kaya ito makikita po natin nangyayari at nagaganap. Talagang yung pagyanig po na ito. With more to come. Sabi nga ng ating Panginoon. Another thing, shaking awakens spiritual sensitivity. Totoo po ito eh. Medyo napupukaw ang tao, nabubuksan ang tao. The earth's vibration mirrors the vibration in the spirit realm. Totoo po yan. And God is calling the church to discern the times na nangyayari po. Dapat po talaga, ang hindi po natin, pagdating sa pag-share. I remember during the time nung pinatubo, di po ba, na lahat kayo, buhay na nun eh. Nung pinatubo, di po ba, na pumutok po yan? Ay, grabe. Talagang kahit sa jeep na masakyan namin, talagang nag-i-evangelize kami, nag-share kami talaga. Kasi talagang yun ang time eh, ang tao nakikinig po, lalo ngayon. With what is happening, no? Sa panahon po natin ngayon, panggising, dapat tayo ang ginigising ng Panginoon, mananampalataya eh. Sa nangyayari sa paligid po natin, ang sanlibutan, ang tawag po nila rito, climate change. Tawag nila dyan, climate change. Pero, sa spiritual, ang tawag po dyan sa atin po, in the spirit, it is called kingdom change. Amen. The shaking is God's way saying to the church, no, to His church, to the people of God, be alert, my coming draws near. And God uses tremors to wake His dreamers. Para magising yung tutulog-tulog. Tama?
Ano po ba ang sinasabi pa? Una, mananampalataya. Ang message ng lindol sa atin eh. Kaya niyayanig, ginigising tayo. Ginigising tayo mga tulog. Gising na tayo. Di po ba? Amen. Kung sumabay pala ang trumpet ng Lord po ron, maraming hindi maliligtas. Bakit? Tulog eh. The second reason, no? Why are they happening in our time? Number 2 is the shake of testing. The shake of testing. What remains when the ground moves? What remains when the ground moves? Ano matitira? Yun ang importante. Hebrews chapter 12, verse 26 to 28. One of our scripture text for today. When God spoke from Mount Sinai, His voice shook the earth. But now He makes another promise. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. And this means that all of creation will be shaken and removed so that only unshakable things will remain. And since we are receiving a kingdom that is unshakable, take note, we are receiving a kingdom that is unshakable. We are receiving a kingdom that is unshakable. Amen! Napakahalaga po nito. Something which most Christians don't understand. Sabi ko nga eh, if you are going to read the book of Hebrews chapter 11, chapter 11, it describes the people of faith or yung heroes of faith na tinatawag. Most of them, nakita niyo talagang they died in faith eh. Bakit po? Kasi wala silang expectation dito sa mundo po na to. Paniniwala nila, sa isip nila, temporary lang sila. Temporary settlers, sojourners, pilgrims. Dito sa mundo na to, temporary lang. Everything is temporary. Nakatingin sila dun sa eternal. Kaso iba po ang mga mananampalataya ngayon. Baligtad. Ayaw sa eternal. Gusto lagi may iPhone. Di ba? Gusto may bagong sasakyan lagi, wala namang masamang mangarap. Pero tandaan po niyo, kung ibigay ng Lord, salamat. Kung hindi maranasan, okay lang rin. Bakit? We are receiving a kingdom that is unshakable. Kahit anong ganda ng bahay mo, masishake yan. Kahit anong ganda ng sasakyan mo, masishake yan. Kahit anong meron ka sa mundo na to na material, masishake yan. But we as Christians, we as believers, we are receiving a kingdom that is unshakable. Bakit unshakable? Listen to this. The shaking reveals foundations. Nakita nyo, nalalaman, sa paglindo lang nalalaman kung sino maganda po ang gumawa ng building. Yung pundasyon, punahin ninyo Japan. Karamihan sa kanila, bagamat may mga nadadali pa rin, pero isipin po ninyo, makikita sumasayaw lang yung building po nila, pero buo pa rin Di po ba? Dito, kumbaga sa konting utot lang ng lindol. Di ba? Sabog agad Kasama na kagad, di po ba? Amen, sabog na. Ganun ang gawa sa atin. Nare-reveal kung anong klaseng pundasyon. Ganun din, kahit sa buhay nga natin Literal. When life shakes you, God is not trying to destroy you. Marami sa atin kapag kami mga dinaranas po tayo sa buhay, don't ever think that God is trying to destroy you. He's trying to reveal what's real. Nakita nyo yung totoong mananampalataya pag dumaan sa testing, talagang they emerge with greater faith. Di nga nila sinisisi Panginoon And when you build on a shallow ground, the tremor exposes the cracks.
Which is true na talagang makikita mo dahil po dyan, yan ang malalantad po. Kagaya nga ng sinabi ng Panginoon sa kanya pong aral in the book of Matthew chapter 7 verse 24 to 27. The house built on the sand fell, but the one built on the rock stood firm. So, yung earthquake po, kahit po yan spiritual or physical earthquake po yan, pareho po yan, inire-reveal niya lang kung ano po talaga yung mali na pundasyon. Mali yan kapag kaya nakasandig po sa pride, sa religion, sa reputation. Tignan ninyo, kahit nga sa literal, ang mga engineer po, pagka po sila gumawa po nung tinatawag po na tulay o building, kahit ano gawin po nila, talagang sinusubok po nila yan sa pamamagitan po ng pagyanig. Talagang niyayanig nila eh. May testing silang ginagawa. Amen. So, ganun din po sa atin, no? Inaalaw ng Lord yung mga trials po na yan sa buhay po natin para matest din yung integrity rin po natin. Pressure doesn't create weakness. It reveals it. Tama? It doesn't create weakness. It reveals it. Nilalabas lang eh kung ano ka talagang totoo. Kung anong totoo tayo. And the shaking purifies the believer's faith. Napupurify. Amen. 1 Peter 1:7, di ba? Alam natin yan. Sinasabi po rito ni Apostol Pedro that faith is tested by fire. So, its genuineness may be proven. Mapatunayan totoo eh. Hindi naman lalabas na tunay faith natin. Di po ba? Kung hindi tayo dadaan sa testing. Pag tayo pinadaan sa testing, sa trials, whatever po, or pressures in life, titignan ng Lord, ano makikita? Faith or fake? Faith or fake? Amen. The shaking sifts those who cling to Christ emerge stronger. Those who don't, crumble. Kaya nga yung salitang natitisod, nadudurog. Huwag niyong gawin po yan, na talaga yung salitang tisod. Huwag. Natetest ka, ibig sabihin talagang ang pananampalataya mo nakabase sa tao, hindi sa Diyos. Tama? Hindi pa tayo nagbubuwis ng buhay po niyan. At yung mga pag-alog na nangyayari po na nagaganap, God shakes you to bring forth fruit. Para magbunga po tayo eh. Kailangan may makitang bunga po sa atin. Amen. And God shakes not to scatter you, but to strengthen what's eternal in you. Kung ano po yung talagang eternal sa atin, makita at lumabas po yan. And the third reason, eto po, dito pa lang papasok. Una, awakening. Tama po ba? Awareness, no? Pangalawa, testing. Pangatlo, a shake of judgment. The warning of divine wrath. What is God saying in the midst of this tremor? Third, a shake of judgment. The warning of divine wrath. Paalala po ito doon sa tinatawag na divine wrath or poot ng Diyos na daranasin. Revelation chapter 16. Verse 12, ito po ang sabing ganun, as I watched, as the Lamb broke the sixth seal, there was a great earthquake. The sun became as dark as black cloth, and the moon became as red as blood. The stars of the sky fell to the earth like green figs falling from the tree, shaken by a strong wind. 14, the sky was rolled up like a scroll, and all of the mountains and islands were moved from their places.
Amos chapter 8 verse 8, the earth will tremble for your needs and everyone will mourn. The ground will rise like the Nile River at flood time. It will heave up, then sink again. Grabe. Joel chapter 2 verse 10, the earth quakes as they advance and the heavens tremble. The sun and moon grow dark and the stars no longer shine. Bakit po meron tinatawag po na divine judgment pagka po merong lindol? Ito na yung sinasabi ko po sa inyo kanina as we begin today, no? Because the earth responds to human rebellion. This is something people should understand. Sin doesn't just affect our soul, but it disturbs creation itself. Romans chapter 8 verse 22. Romans chapter 8 verse 22. For we know that all creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Bakit po nag-groan ang earth po? Because of number one, yung tinatawag po na corruption, injustice, and bloodshed. Kahit po kailan po yan. Pag ang Diyos talaga po ay magpapadala po nung tinatawag po na punishment or judgment ang ating Panginoon. Kaya niya po napapadala yan kapag kasumagad na po ang korupsyon. Yes. Pagka sumagad po ang injustice, ang bloodshed. Kapag ang tao po ay nagrebelde sa kanyang manlalalang, sa lumalang sa kanya, kinukumbulsyon po ang daigdig. Totoo po ito. Remember when Cain, no, shed Abel's blood. Ano nangyari? In Genesis chapter 4 verse 10, but the Lord said, what have you done? Ano ang ginawa mo? Kung tutuusin, alam naman ng Panginoon yun But the Lord is waiting na talagang mag-confess po at talagang mag-repent po ito pong si Cain po na ito. What have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Likewise, sa panahon po natin, the modern earth is crying out for justice. From wars, from greed, and from moral decay. Tawag ng sanlibutan ay climate change. Climate change ang tawag po nila. Pero sa ating pong Panginoon, ang tawag dyan ay kingdom change. Amen. The ground quakes not in hatred but in grief. Nalulungkot po ang mundo po na ito. Nalulungkot dahil sa nangyayari. Sa totoo lang, with more to come, sabi ng Panginoon. Kung hindi po talaga magbabago, kahit po dito po sa ating pong bansa, maniwala po kayo. Ako po naniniwala dahil ito nasa salita ng Diyos po talaga. Talagang hindi na po matatahimik ang bansang Pilipinas. Dahil sa kasamaan. Sa kasamaan, sa pamahalaan, sa kasamaan po, sa mundo po na ginagalawan po natin. Grabe po ang nangyayari po. Kaya ang Panginoon po ay hindi rin matatahimik. Amen. Earthquakes as prophetic judgments and warnings. Yan po yan. Paalala. Going back with Revelation chapter 6 verse 12. I watched as the Lamb broke the sixth seal. And there was a great earthquake. The sun became as dark as black cloth and the moon became as red as blood. Also in Revelation chapter 11 verse 13, makikita po natin, the earthquakes slay thousands. Patang nakakalungkot yung mga survivors, no? Yan.
They gave glory to God of heaven. Yan. Eto. At the same time, there was a terrible earthquake that destroyed a tenth of the city. 7,000 people died in that earthquake. And everyone else was terrified. Ito na, sa takot. And gave glory to the God of heaven. Buti ito, nagbigay ng pagpupuri. Di po ba? Ngayon, wala ka makikitang pagpupuri. Naintindihan po ba natin? Listen to this. The shaking is a last mercy to bring repentance. Yung mga pagyanig na yan na nangyayari po, yan po ay isang pagpapaalala ng Panginoon para magsisi. At kung hindi magsisisi ang bayang Pilipinas at maging ibang bansa na niyayanig po ng iba't ibang lindol po na ito, makinig po tayo maigi, judgment will follow. Ibig sabihin, marami na ang mamamatay. As Amos chapter 8 verse 8 describe, the land trembling as the Nile, which symbolizes divine warning. Amen. Tignan po ninyo, ang sigaw ng ating Panginoon, ng salita ng Diyos ay talagang kinakailangan po na talagang magsisi. Pagsisisi po ang isinisigaw, ang inihingi ng ating Panginoon Diyos. As I mentioned earlier, hindi po nangyayari ang mga pagyanig na yan para tayo lang basta'y parusahan, kung hindi tayo'y tinatawag ng Diyos para lahat ng tao ay lumapit at magsisi sa harapan ng ating Panginoon. Because every quake is a sermon preached by the ground and heard by the humble. Ang nakakarinig lang ay yung mga mapagpakumbaba. Sila lang yung nakakakuha ng mensahe nung tinatawag na pagyanig, paglindol po na yan. Pero yung mga matataas, mga mapapride, hindi nila nakukuha yung mensahe na kinakailangan magpakumbaba. Hindi nila nakukuha yung mensahe na kinakailangan magsisi sa kanilang kasalanan. Bagkus patuloy pa rin sila sa pagmamataas. Amen. In the book of 2 Peter chapter 3 verse 7 to 10, sa Tagalog ko po babasahin. 2 Peter chapter 3 verse 7 to 10. Pakinggan po natin ito maigi, pati po lahat ng nanonood po sa mga oras na ito. Sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglipol sa mga masama. Makinig po tayo maigi. Takot na takot po tayo sa tubig, sa baha. Pero hindi na po matutupok. Sinabi na po yan ng Panginoon. And that is the covenant of God with Noah. And all of us, mankind. Hindi niya na po tutupukin po sa tubig ang mundo pong ito. Mabait ang Diyos. Hindi niya na po lulubog po sa tubig po ang mundo po na ito. Sa apoy na lang. Yan ang sinabi po niya. Sa apoy. Sino makakataka sa atin sa apoy? Verse 8, ngunit wag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon, walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Verse 9, listen, and put this verse in our spirit. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo. Ito po ang totoo. Ang totoo. Binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang grace ng Lord, wag nating isipin na yung kanyang pagkamahabang pasensya. Ang ibig sabihin nun, okay lang sa Panginoon. No!
No, don't get it wrong. Huwag niyong magkamali yung sinasabi po na ito ng Panginoon sapagkat ang nais ng Lord, binibigyan niya lang ang lahat ng tao sa mundong ito ng pagkakataong makapagsisi. Bakit po pagsisisi? Dahil ayaw niya may mapahamak isa man. Isa man, nagdurugo ang puso ng Lord. Kaya kahit minsan nasasaktan ng Diyos sa nakikita niya, sa nangyayaring kasamaan, tinitiis ng Diyos yun. Hindi niya tinitiis dahil okay sa Kanya. No! But God is always giving us a second chance. Ang second chance ng Lord hindi nauubos. Gusto niya magsisi ang mga tao. Pag nakita niya nagkamali, nasasaktan ng Lord. Pag nakita niya naglulugmok sa kasalanan, nasasaktan ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, magsisi yung tao na nagkakasala. Inaantay niya na anak, magsisi ka, lumapit ka sa akin, manumbali ka sa akin, at tatanggapin ko ang lahat ng nagsisisi. Ayaw niyang mapahamak ang sino man. Ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakapangingilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. So what God is saying in the midst of these tremors, the fourth is a shake of preparation. Build, brace, proclaim. Luke chapter 21 verse 28. Now when these things began to happen, ang sabi ng Lord, pag nakikita nyo na nangyayari ito, nakikita nyo na ba? Hindi lang natin nakikita, nararamdaman na nga natin eh. Ito ang totoong instruction ng Lord. When these things begin to happen, ano dapat gawin? Look up. Look up! Ano ibig po sabihin? Bakit look up? Huwag ka nang tumingin sa mundo na to. Wala na ang pag-asa dito sa mundo na to. Tumingin ka sa tunay at totoong pag-asa. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Look up and lift up your heads. Why? Because your redemption, your salvation draws. Malapit na. Malapit na. Malapit na po yung rapture na inaantay natin. Kung meron mang hindi naniniwala po dyan, bahala kayo. Basta tayo naniniwala, pinaniniwalaan natin, malapit nang maganap ang lahat. Lahat ng yan. Amen. And that is why kaya po yan nagaganap. Talagang tayo pinaghahanda. Saan tayo pinaghahanda? Okay, listen. Number 1, preparation for endurance. Bakit kailangan ng endurance? Ano sabi ng Lord? With more to come. You cannot endure them. With more to come. Kailangan may endurance tayo. Kailangan tumagal tayo. Ano ibig po sabihin? Possible din na maramdaman pa natin mas mabibigat pa dyan. Kung wala tayong endurance, hindi mo kakayanin yung sinabi niya na with more to come. What if kung iparanas ng Lord yung with more to come na yan sa atin? Paano ka tatagal? Paano ka tatagal kung wala kang baong salita ng Diyos? Wala kang niyayakap at pinangahawakang salita ng ating Panginoon. The shaking is not just a warning. It's a workshop where God prepare His church. Workshop to. Pinaghahanda tayo, pinagre-ready po tayo. Ang tanong niyo katabi niyo, ready ka ba? Yun. Brothers and sisters, magpatibayan tayo ng faith ngayon.
Sasabihin ko sa inyong totoo, mabigat po at unimaginable yung persecution na mangyayari po. With the advancement of the current technologies, totoo po yung kasabihang, you can run, but you can't hide. Amen. Hindi po ito panahon para po sa hihina-hinang mananampalataya. Ang pag-asa na lang natin, salita ng Diyos. Sipin nyo, ito na lang ang tsansa natin. Tapos marami pa sa mananampalataya pala absent. I am not judging them. Pero paano ka makakakuha ng lakas kung absent ka lagi? 1 Peter chapter 4 verse 7. Tignan ninyo. Si Peter ang nagsabi, the end of the world is, grabe. The end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in your prayers. Marami nang hindi nagpe-pray. Marami nang tamad mag-pray. Mas gusto nilang mag-scroll kaysa mag-pray. Mas matagal silang mag-social media kaysa sa mag-pray. Samantalang nagugulat pa sila kapag nag-scroll, ay, nakaisang oras na pala ako. Pero pagka nagpe-pray, inip na inip. Di ba? Hindi maka 30 minutes. Delikado. The end of the world is coming soon. Be earnest and disciplined in your prayers. Peter mentioned this and he talks about the mental discipline. Spiritual sobriety na kinakailangan talagang nasa wisyo ka eh. Hindi po pwedeng lagi kang nakanganga, wala sa hulog, lutang, lagi na lang emotionally unstable. Kinakailangan stable tayo eh. Ako payo ko po sa bawat isa, iligtas nyo mga sarili po ninyo. Ano ibig ko sabihin, iligtas nyo ang sarili nyo? Alagaan nyo yung kaligtasang binigay ng Lord sa inyo. Huwag nyong hayaan yung nangyayari sa paligid po natin ang siyang umagaw ng kaligtasang binigay sa iyo ng Lord. Amen. Napakahalaga po nito. Alam nyo kung bakit? Kahit nga po dito sa mundo po na to bago dumating yung tinatawag po na major earthquake po na yan, yung mga engineers po, ang ginagawa po niyan, meron silang tinatawag po na retrofitting. Siguro narinig nyo na po sa government po natin yan kasi binabudgetan nila yan Sa DPWH, may mga retrofitting sa ganitong tulay, retrofitting sa ganitong whatsoever, sa dam, kung saan po, no? Ano po ba yung retrofitting po na ito? Ito po yan. Pakita ko po sa inyo. Yan. Yung luma, lalagyan po yan nung tinatawag po na ito, dati na yan Yung nakikita nyong semento. Lalagyan uli nung bago po yan. Yan ang retrofitting. Lalagyan uli ng bago na namang bakal para tumibay. Bubugahan uli nung bago. Yan ang pinakaano po yan. Ganyan po yan. Pinatitibay po para tumibay po. Naintindihan po ba ninyo? Amen. So, what is retrofitting in a building? Building retrofitting is a process of modifying or adding new components to an existing building after its initial construction to upgrade its performance, efficiency, safety, and sustainability. Ano ibig po sabihin? What can we learn from this na retrofitting na to? Ganon din po sa spirit po, in the spiritual realm, may retrofitting din na nagaganap. Sa faith po natin para so we can withstand the pressure of this world. Kaya
kapag tayo nagpe-pray and fasting, retrofitting yan eh. Pag nagpe-pray ka everyday, retrofitting yan eh. Pagka ikay nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, retrofitting yan eh. Pag umaating ka every Sunday, retrofitting yan eh. Tama? Yung iba, kita nyo, pang crimson lang. No? Dapat hindi lang tayo pang crimson. Pampreba din. Di po ba? Yun eh. Retrofitting. You have to build your foundation in prayer. Amen. Preparation for endurance. Mabigat ang dadanasin pa po nito. The time will come. Listen to this. Even the words of your pastor, of all pastors, makinig po kayo, will never be enough to encourage you. Matuto na tayo. Dito ka aasa. Dito. If you are not founded in God's Word. Ito lagi niyong kasama. Yung mga pastor, yung mga church leader, hindi niyo lagi yan mahagilap. Believe me. Ito na. And that is the very reason. Alam niyo ako as pastor, kaya ko kayo tinuruan dito sa church. All of the possible means and trainings para matuto kayo sa sarili niyo na mag-aral, magbasa ng salita ng Panginoon. Para talagang kung dumating man, kaya niyo. Kahit wala si Pama. Di po ba? Kaya nyo. Tama po ba na marunong kayo? Hindi nyo naman kailangan ng mga pastor kung tutuusin eh. Basta marunong kayo dito. Totoo po. Because during the tribulation, anong saysay ng pastor? Tumatakbo lahat ng naiwan. Paano pag pala absent ka? Di ba? Konti, baon, salita ng Diyos. Preparation for endurance. Ito pa. Not only preparation for endurance. Ito ang isa pang kaya nangyayari yung mga lindol. Preparation for evangelism. Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. The tremors, the shaking na nangyayari po sa mundo po natin na ito is also ascending. It's about time para isugo natin yung sarili po natin. This time, hindi mo kinakailangan maging pastor, hindi mo kinakailangan maging workers, hindi mo kinakailangan maging missionary. Ang requirements lang, kinakailangan believers ka, mananampalataya ka. You have been baptized in the name of our Lord Jesus Christ, and you send yourself to the world. Sino ba ang daigdig mo? Yung daigdig na ginagalawa mo kung saan ka, sugo mo, sarili mo po ron. Ginagamit ng Panginoon, ito po mga disaster po na ito, disaster na nangyayari po na ito, to open doors for compassion, for mission, and witness. Makapagpatotoo po tayo. When the people's worldviews collapse, hearts become open to truth. Totoo po yan. The moment when the ground shakes, the gospel must move faster. Tulog, yan. The shaking doesn't stop the church. It mobilizes it. It's about time para kumilos tayo. Amen. What is God saying in the midst of these tremors? The fifth and the last. Ito na yung huli, kita nyo? Pinakamaganda sa lahat. Nasa huli pa. A shake of hope. The promise of a new order. Hindi po new world order, ha? New
order. Bakit po? Because shaking prepares for renewal. Lahat po nang nangyayari po na yan. Every tremor point towards transformation. Isaiah chapter 65 verse 17. Listen, I will create new heavens and a new earth. People will not remember what things were like before. Those thoughts will not be in their minds at all. Yung mga may kasamaan po ng loob, please, huwag nyo nang dagdagan po yan. At huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano pa. Paniwalaan nyo ang salita ng Diyos. Darating yung panahon, makakalimutan nyo na rin yan. Talagang ang Lord na po ang magbubura. Those thoughts will not be in their minds at all. Amen. Yan ang sinasabi po because the old must collapse for the new to emerge. Amen. Revelation chapter 21 verse 1, then I saw new heavens and a new earth. New na eh. Balikan niyo po yung ating mga prophecy subjects sa ating YouTube channel. No? You will understand it better now. A new heaven and a new earth. Bago. Papalitan talaga eh. For the old heaven and the old earth had disappeared. And the sea was also gone. Sa bagong langit at lupa, wala na pong dagat. Nakikita natin, although sa panahon natin, mas malaki po ang sakop ng katubigan kaysa po sa kalupaan. Sa darating na bagong langit at lupa, wala na po ang mga dagat na yan. Amen. So, yan yung bagong pag-asa po natin. At hindi na po yan maaalog. Yung bagong langit at lupa po na yan na sinasabi. Shaking reveals the unshakable kingdom. Kasi nakikita eh. Sa pagyanig po, malalaman kung sino talaga yung unshakable. Kailangan yanigin eh. Para lumabas kung sino talaga yung naaalog sa hindi naaalog. Hebrews 12:28, since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God. Paano daw natin siya mapiplease? With holy fear and awe. Habang ang sanlibutan at ang mundo po na ito ay pabagsak ng pabagsak, ang kingdom ng ating Panginoon, it always and will always stand firm. Amen. Kung halimbawang inaalog-alog man ang pananampalataya po natin, tandaan po ninyo, inaalog-alog man ang ating po mga pinansyal. Di po ba? Buti, may naaalog pa. May natunog pa eh, kahit papano. Di po ba? Tandaan ninyo, ang citizenship natin, nasa kalangitan. At kung nasa kalangitan ng citizenship natin, Philippians 3:20, ang sabi po rito, but our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there. Inaantay natin yung Savior. Doon manggagaling talaga eh. Amen. Naintindihan po ba natin? Hindi po sa Malacanang manggagaling yung Savior. Hindi po sa White House manggagaling po yung Savior. Hindi po sa Buckingham Palace manggagaling po yung Savior. Ang Savior po, but our citizenship is in... Amen. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Naantay natin ang Panginoon. Malapit na inaantay natin. Konting tiis na lang. Amen. Remember that God shakes the temporary to reveal the eternal. Yan po yan. Shaking reminds us that we are not
home yet. Paalala po yan. Kaya po nagkakaroon ng mga pagyanig. Ibig sabihin, wala pa tayo talaga ron. But home is coming. As I close today, when the ground moves, God is talking. Kapag may pagyanig, pag may lindol, nangungusap ang Panginoon. Amen. Christians, listen to this. We are not called to panic. We are called to prepare. We are not called to hide. We are called to herald the gospel. And we are not called to crumble. We are called to carry the kingdom. Amen. Isaiah 54 verse 10, though the mountains be shaken, and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Grabe magmahal ang Panginoon. Amen. In Easy English Bible, etong sabing ganon, the mountains may shake to pieces, and the hills may disappear, but I will never take my love away from you. Amen. My covenant that brings peace between us will never finish. That is what the Lord, who is very kind to you, says. At yun daw ang mensahe ng Panginoon. Kita niyo yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi magbabago. Now, ang tanong po natin dito, is the earth reaching a tipping point because of this great shaking? Ang sagot ko po, wala pa po. Sabi nga po ni Karen Carpenters, we've only just begun. Ayan. With more to come.